Kamusta na nga po mga master, at sa pagkakataong ito ay atin ang uumpisang isa lang ang panibagong manhwa slash anime series ngayong taong 2026. At ito nga po ang chapter 1 to 4 ng Tomb Raider's King. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula ang kwento kung saan ay ipinapakita sa atin ang mga nagliliwanagang kandila na nakasabit sa gilid at itaas na bahagi ng isang kakaibang pasilyo. Masisilayan din dito ang mga gargoyle na may sungay at naglalantad ng kanilang matutulis na pangil. Gayon din naroroon etong isang duguang lalaki na nanggagalaiti. Hindi nga siya makapaniwalang magagawa ito sa kanya ng matandang kanyang pinagkakatiwalaan. Bagamat puno na ng matinding pinsala ay patuloy pa rin niyang iniisip na hindi dito tuluyang magwawakas ang kanyang buhay habang nasa harapan ng isang dambuhalang ahas. Ngunit kasabay ng pagbuka ng malaking bunganga nitong ahas ay ang tila paglaho ng natitira niyang pag-asa para mabuhay. Ayon nga sa kwento na ang lalaking ito ay nagngangalang Seo Joyon na may edad na 38, at kung aalamin kung paano nagsimula ang kanyang kamalasan sa buhay ay muli nga daw tayong babalik 15 taon na ang nakakaraan. Kapwa nga napag-alaman natin na nag-umpisang lumitaw ang mga tinatawag na tomb o libingan sa iba't ibang panig ng daigdig noong taong 2025. Ang kanila di umanong paglitaw ay sinabayan ng malalakas na lindol, at sa loob nitong mga libingan ay naglalaman ng mga bagay-bagay na tinatawag na relics o relika. Lubos na binago nga daw ng mga ito ang mundo sapagkat ang mga kakaibang bagay na nabanggit sa iba't ibang mitolohiya, alamat, tradisyon at kwentong bayan ay may kakayahan ng makapagbigay ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan sa sino mang magmamay-ari. May ilang nakagagawang hiwain ang mga sasakyan at kapwang iba'y sinasamba ng mga tao. Dahil dito ay unti-unting kumalat ang mga balita tungkol sa mga individual na nabago ang buong buhay matapos makatanggap ng mga nasabing relika. Kabilang sa mga taong nangangarap na magkaroon ng ganong klase ng kapangyarihan, etong si Joyon, bagamat huli na kumpara sa pagkilos na ginawa ng karamihan. Pagkaraan ng mahabang panahon ng kanyang paghihirap, ay nagawa niyang makuha ang isang kakaiba at espesyal na relikang arkeolohikal na nagagawang makapagbigay sa sino mang magtataglay nito ng maaasahan at malawak na kaalaman patungkol sa lahat ng mga libingan. At ito ang tinatawag na Archist Relic. Para nga dito kay Joyon ay isa itong tunay na jackpot na makapagpapabago sa kanyang miserabling buhay. Ngunit sadyang tila ba huli na talaga ang lahat para sa kanya sapagkat isang bagong klase na ng kayusan ang nagsimulang mamayani sa kanilang mundo. Ayon sa kwento, ng mga taong nakakuha ng pinakamaraming relika ay lumika ng bagong batas kung saan ay tanging papabor lamang sa kanila ang lahat. Dahil dito ay walang anumang pagpipilian etong binata kundi ang magpasakop at sumunod na lamang sa kanila. Gayunpaman, nakamit pa rin niya ang pagkilala dahil sa kanyang mahusay na kakayahang arkeolohikal at naging isang empleyado ng isang malaking korporasyong tinatawag na TKBM. Ang tumatayong chairman ng nasabing kumpanya ay si Director Kwon Tae-jun. Natatawagin nating Mr. Kwon Tae. Dahil nga sa kanyang kakaibang talento ay sadyang napakahirap ng mga ibinibigay sa kanyang trabaho at kadalasan ay sangkot ang mga ito sa smuggling o pag-eespiya. Ngunit ang pinakapangunahing gawain na nakaatas para sa kanya ay ang pagiging isang Tomb Raider o magnanakaw sa mga libingan. Dahil nga sa kanyang profesional na kakayahan sa paghahanap ay nagagawa pa rin niya makapagbigay ng magandang resulta. At pagkalipas lamang ng ilang taon ay nakuha na nitong si Director Won ang titulong pinakamalakas na relic user sa buong mundo dahil sa tulong ng mga ninakaw niyang relika. Subalit habang lalo pang nagiging makapangyarihan ang kanyang amo ay siya namang kasabay ng mga pang-iinsulto sa kanya, buhat sa pagiging tuta di umano ng isang diktador. Gayunpaman, tiniis niya ang lahat at mas minabuting ipagpatuloy na lamang ang pagtatrabaho dahil iyon ang tanging paraan upang mabuhay sa mundong ito. Kaya't hindi niya kailanman naisip na sa ganitong pangyayari magwawakas ang lahat para sa kanya. Nalagay nga daw siya sa nasabing sitwasyon mula sa kautosang ibinigay para sa kanya at kaniyang makasamahan nitong tusong direktor, na malamang ay ginawa iyon upang silang lahat ay tahimik na maidispatcha dahil sa takot na gumawa sila ng pag-aalsa laban sa kanya. Nagsimula ng umatake etong ahas sa katawan ng kanyang magiging biktima na kapwa naman naiwasan itong si Joyon. Pinulot nga nitong binata ang isang maliit na batong nasa kanyang tabi at inihagis ito patungo sa ulo ng ahas. Galit na tinanong nga niya ito kung talagang nais pa rin siyang kainin ng walang kabusugang halimaw, kahit na nakain na nito ang lahat ng kanyang makasamahan. Muling ibinuka nitong ahas ang bibig habang etong si Joyon ay tila ba isinusumpa sa kanyang sarili na kahit na mamatay siya at tuluyang maging isang multo ay patuloy niyang gagawin ang lahat tanging makapaghiganti lamang sa taong sumira ng kanyang buhay
na walang iba kundi si Chairman Kontay. Sa mga sandaling tuluyan ng lulunukin nitong ahas etong lalaki, ay bigla na lamang may isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang paligid habang isinasaad na lubang napakaingay nga daw nitong si Joyon para sa isang taong malapit ng mamatay. Dahil dito ay tumigil ang ahas sa pagtapos sa kanya at itinaas ang ulo upang hanapin kung saan nagmumula ang nasabing boses. Maging etong binata ay nagtanong kung sino nga daw ba at ano ang ibig sabihin ng payag nitong boses na kanilang naririnig. Hindi naman makapaniwala etong pinagmumula ng boses na nagagawa ng isang hamak na nilalang na madinig ang kanyang tinig. Sumagot naman etong lalaki ng may panghahamak na huwag nga raw isipin nito na iyon pa lamang ang unang beses na nakarinig siya ng boses na nagmumula sa isang relika. Dagdag pa nga niya na wala siyang pake kung saan man o aling Diyos siya nabibilang at mas makabubuting paslangin na nito ang dambuhalang ahas. Gayon din palabasin na siya sa lugar na ito hanggat nakikiusap pa siya ng maayos. Ngunit sinabi naman nitong misteryosong boses na wala na siyang nakikitang anumang tsansang mabuhay etong si Joyon habang nasa ganoong kalagayan sapagkat wala na nga itong mga paa. Dagdag pa nga nito na kahit siya ay madiskarte at nagtataglay ng pambihirang kakayahan ay sadyang dito na magtatapos ang lahat para sa kanya. Wala namang paki etong si Joyon sa mga pinagsasasabi nitong misteryosong boses sapagkat hindi niya hinahangad na malagay sa ganitong klase ng buhay. Malakas nga niyang ibinunton ang galit para dito kay Chairman Kontay at patuloy na hinahangad na gagawin niya ang lahat tanging makapaghiganti lamang laban sa nasabing chairman. Hanggang sa bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang pangyayari, buhat ng isang nakakasilaw na liwanag ang biglang lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Dito ay muli na namang maririnig ang isang misteryosong boses na nagsasaad para dito sa binata na muli niya siyang bibigyan ng pagkakataon at mula dito sa nakakasilaw na liwanag ay lumitaw ang isang uwak. Muli nga itong ibon ay nagsalita at sa mapanghamong boses ay kanyang inilahad na kanila nga daw aalamin kung sa pagkakataong ito ay magagawa na niyang makuha ang trono ng hari. Hindi maunawaan nitong si Joyon kung ano ang ibig sabihin nitong pahayag ng ibon at iniisip na posibleng isa itong banal na relika na nagtataglay ng kaanyuan ng isang uwak. Subalit nung kanyang mapuna na kaniya ng hawak-hawak ang dalawa niyang hita na alam niyang nilapa na nitong dambuhalang ahas ay labis nga siyang nabigla at napatayo sa kanyang kinauupuan. Tiningnan din niya ang kanyang mga kamay at nagtataka kung ano ang nangyayari at maging ang mga sugat ay bigla na lamang naglaho. Hanggang sa napalingon nga itong ating pangunahing tauhan at napunang tinitingnan siya ng may pagtataka ng mga taong nakaupo sa mesa. Naunawaan nga niyang nasa loob na siya ng isang police station at naroroon din etong lalaking nakasuot ng dilaw na jacket habang nasa tabi niya ang isang matandang babae. Tinawag naman ang kanyang atensyon nitong lalaking nasa computer at tinanong kung ano ang kanyang ibinubulong. Humihingi nga ito ng ilang mga personal niyang impormasyon dahil wala silang anumang oras na dapat pang sayangin. Muling umupo itong binata sa silya habang tinatanong nitong pulis kung ano ang kanyang pangalan. Subalit sadyang lumilipad ang isipan nitong si Joyon at napakunot noo buhat ng iniisip kung ang lahat ng mga nangyayari ay isa lamang mahabang panaginip o halusinasyon. Dahil dito ay mas lalong nainis itong lalaking pulis dahil hindi sinasagot nitong binata ang kanyang mga katanungan. Napakamot nga ito sa ulo at nayayamot na nawikang dapat nang tapusin nila ito at kaagad na umuwi. Samantalang sa dismayadong postura ay ngumiti ang kanyang kasamahan at sinabing mukhang ang taong 2025 ay ang taon kung saan hindi sila makakauwi sa kanilang mga tahanan. Nang marinig niya itong nasabing payag ay nabigla itong ating pangunahing tauhan. Nagpalingalinga siya sa paligid at hindi makapaniwala sa kanyang napag-alaman. Nabigla siya sa mga numerong nakalagay sa elektronikong kalendaryo na nasa dingding dahil ngayon nga ang unang araw ng Enero taong 2025. Samantalang etong lalaki nakasuot ng dilaw na jacket ay tiningnan siya ng may pagkainis. Naalala nga nitong si Joyon na ito ay isang high school student at ito nga raw ang estudyanteng lasing na nagumpisa ng away laban sa kanya na nagtapos sa isang suntukan at siyang pinakarason kung bakit siya ngayon ay nasa loob nitong police station. Kinuyom nga niya ang kanyang kamao at makikita ang tensyonado niyang pagmumuka sapagkat napagtanto niyang bumalik siya sa nakaraan 15 taon na ang nakakalipas. Do'y naalala niya ang mga naging huling pahayag nitong uwak at nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat aniya kung totoong ito pa lamang ang unang araw ng Enero taong 2025 ay ito ang mga panahon na hindi pa nasisira ang mundo dahil sa impluwensya ng mga relika. Isang araw itong perpektong pagkakataon dahil ang mga banal na relika ay hindi pa ganap na nagpapakita sa sangkatauhan. Dahil dito ay kanyang napagtanto at napangiti itong binata sapagkat maaari nga daw niyang makuha ang mga relika lalo na't ang kanyang mga kaalaman at alaala hinggil sa mga ito ay nananatili pa rin sa kanyang isipan
kasabay ng pagsasaad na mukhang magiging interesante nga daw ang mga posibleng mangyayari mga master. Muling inilahad ng kwento na matapos lamunin ng kapangyarihan ng mga relika ang mundo ay iniisip niyang wala ng anumang mga bagay ang susurpresa pa sa kanya. Subalit mukhang naiibang araw ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Una sa lahat, hindi siya makapaniwala na may isang klase ng libingan na magdudulot ng matinding takot kahit na sa isang biyasang excavationist na katulad niya. Ang ikalawa naman ay naniniwala etong ating pangunahing tauhan na ang huling misyong ibinigay para sa kaniya nitong si Chairman Kuantay ay isang espesyal na inihandang patibong at ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang pagbabalik niya 15 taon na nakakaraan bago siya tuluyang mamatay. Nakangiti nga siyang iniisip na ito na ang pinakamagandang pagkakataon upang makuha ang mga relika ng mas maaga kaysa sa iba. Hanggang sa muli nga siyang napalingon, buhat ng may isang galit na boses ang nagtanong kung bakit hindi siya nakikinig. Nakapamayuwangan pa nga itong matandang babae na malamang ay ina nitong lalaking nakadilaw ng jacket habang nagtatanong kung bakit hindi niya binibigyan ng pansin ang pagtatanong nitong mga pulis, lalo na't nasaktan nito ang kanyang anak. Inulat pa nga nito ang kanyang mga kamay at binigyang diin dito kay Joyon ang dalawang pagpipilian. Ito ay ang magbayad ng danyos ora mismo o ang tuluyang makulong. Napakunot noo itong ating pangunahing tauhan habang iniisip na kinakailangan muna niyang ayusin etong gusot na kanyang kinasasangkutan. Aniya, kahit 15 taon na ang lumipas ay malinaw pa rin sa kanyang alaala kung paano siya nilapitan nitong estudyante at sinimulan ang away. Napagtanto niyang tila ba planado ang lahat ng mga nangyari at dahil sa wala siyang sapat na salapi ay natatandaan niyang lumuhod pa nga siya sa lapag habang humihingi ng tawad at pinakiusapan na babaan ng halaga ng danyos na hinihiling nitong mag-ina. Napatingin ang binata at napagtantong wala siyang pera sa kasalukuyang panahon. Napakamot nga siya sa kanyang buhok at iniisip na mukhang hindi umaayon sa kanyang nais na mangyari ang lahat ng mga bagay-bagay. Nanginginig na nga sa galit etong babae at nagtanong kung bakit siya binabaliwala nitong binata at agad na iwinasiwas ang kanyang kamay habang sumisigaw na dapat makinig ang isang kagaya niya kapag kinakausap ng nakakatanda. Napanganga sa gulat etong kanyang kupal na anak at maging ang mga pulis. Samantalang naging alisto naman etong si Joyon at sa isang mabilis na galaw ay madali niyang nahawakan ang kamay nitong babae. Nagulat nga siya at napagtantong nananatili pa rin ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban, karanasan at kaalamang natamo sa loob ng 15 taon. Hinilan nitong ating pangunahing tauhan ang kamay nitong gulat na babae at hiniling na kumalma muna. Nagsalita nga siyang nakakunot noo at may pagbabanta habang ipinapaliwanag ni Joyon na ang anak nito ang unang nagsimula ng away at batay nga raw sa kanyang nakikita ay kaniyang masasabing mukhang totoo talaga ang kasabihang kung ano ang makikita sa ina ay ganoon din sa kanyang anak. Nang marinig itong pang-iinsulto sa kanilang dalawa ay agad na hinangad na suntukin nitong estudyante ang kanyang pagmumukha upang ipagtanggol ang dangal ng kanyang ina. Madali naman itong naiwasan din ni Joyon habang sumisigaw ang binata na gusto sana niyang maging mapagbigay at palayain ang nakasakit sa kanya. Ngunit sadyang ang gaspangan ng pag-uugali mayroon ito. Subalit hindi na nga niya natapos pa ang kanyang sasabihin dahil hinawakan nito si Joyon ang kanyang kamay at madaling inihambalo siya sa lapag. Napaisip itong binata at napagtantong mas magaan ang kanyang katawan sa ngayon dahil wala pa nga ang mga epekto ng relika. Agad na lumapit sa kanya ang mga galit na pulis at sumigaw na bawal magsimula ng away sa loob mismo ng istasyon ng pulisya. Dito ay agad na itinaas ni Joyon ang kanyang mga kamay at ipinaliwanag na hindi niya kayang magbayad ng anumang danyos, kaya't maaari na siyang ikulong ng mga ito. Umupo ang babae sa tabi ng kanyang anak at sinabing, isang malaking pagkakamali ang isipin na mas mabuting magkaroon ng criminal record kaysa magbayad ng danyos. Hindi na nga sumagot pa etong si Joyon at tiningnan na lamang etong mag-ina habang iniisip na malapit nang mawala ng saysay ang mga bagay tulad ng record sa pulisya, oras na magsimulang lumitaw ang mga relika at malulubog sa kaguluhan ang buong daigdig dahil sa kawalan ng batas. Matapos nito ay makikita nating nakaupo si Joyon sa sahig at nakasandal sa dingding sa loob nitong kulungan. Binabalanse nga niya ang lahat at nauunawa ang hindi sapat na tanging ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban ang mayroon siya kaya't kinakailangan niyang agarang makahanap ng paraan upang makuha ang mga relikang arkeolohikal na kanyang hinahangad. Hanggang sa bigla nga siyang nagulat nang lumitaw sa kanyang harapan ang salitang Tomb Raider. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyayari kaya tinapik niya ang kanyang ulo habang iniisip na pinaglalaroan lamang siya ng kanyang isipan. Muling lumitaw ang panibagong mensahe na may kasamang pangahamak para sa isa di manong kaawa-awang mandurukot na hindi man lamang marunong gumamit ng pala. Tumayo etong si Joyon at nauunawa ang may kinalaman ng relika o ang uwak sa mga kakaibang pangyayari.
Hindi nga niya napigilang makwestiyon ito at malakas na sumigaw at nagtanong kung pinapanood siya nitong uwak. Dito'y nagsimulang lumitaw ang mga lilang mensahe sa paligid niya at isa sa mga ito ang naglalarawan ng mga pangunahing kasanayan na kasalukuyan niyang tinataglay. Ayon nga dito ay tanging skill na tinatawag na spy na nasa F-rank ang mayroon siya na nagpapaintulot sa kanya na obserbahan ang paligid sa loob ng 1 metro. Tiningnan nitong binata ang kasanayan na para bang isang laro. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang magwala. Galit nga itong nagtanong kung iniisip nitong uwak na isa lamang laro ang kanyang buhay. Napahinto nga lamang siya nung kanyang mabasa ang isang panibagong gawaing lumitaw mula sa status window at naglalahad na kinakailangan niyang i-activate o makuha ang 4 na pangunahing kasanayan upang maging isang ganap na magnanakaw ng libingan. Ang kanyang ingay na nalika ay nagdulot upang kumprontahin siya ng pulis at pagsabihan na tumahimik, gayon din huwag gumawa ng nakakaistorbong ingay. Dito ay napagtanto nitong binata na siya lamang ang nakakakita ng mga kakaibang mensahe. Muli nga siyang napangiti sapagkat sa ngayon nga daw ay malinaw na niyang nakikita ang lahat ng mga bagay-bagay na nakapalibot sa kanya habang nasa 1 metro ang layo. Nahahawig nga raw ito sa skill na kanyang nakuha mula sa relic na Archist. Napagtanto nitong si Joyon na ang lahat ng kanyang dating kasanayan ay nasa loob ng mode na ito at may pagkakataon siyang magbukas pa ng mas maraming kakayahan. Napangiti siya at napaisip na kung ganito ang magiging takbo ng kanyang kapalaran ay wala nang saysay pa na muli niyang kunin ang nasabing relika. Napaisip nga din siya kung ano talaga ang tunay na binabalak nitong uwak sapagkat alam nga niya sa kanyang sarili na ang mga relika ay hindi tutulong sa mga tao nang walang anumang dahilan o hinahangad na kapalit. Naputol nga lamang ang kanyang pagmumuni-muni noong may individual na tumawag sa kanyang pangalan. Doy may isang lalaki ang ating makikitang nakatayo sa harapan ng rehas habang kumakaway. Dahil nga sa tulong ng lalaking ito ay tuluyang nakalaya at nakalabas ng istasyon ng pulisya ay itong ating pangunahing tauhan. Inihayag nga rin itong kanyang kasamang lalaki na ang binatang estudyante na kanyang nakabangga ay isa di umanong batang kriminal. Tinawag nga niya ito sa pangalang Jaehyun-woo na patuloy na ipinapaliwanag na may ilan pang mga naging biktima ang manlulokong iyon at nangakong aasikasuhin niya ang insidenteng ito. Napangiti na nga lamang sa kanya etong si Joyon at nagpasalamat sa kanyang itinuturing na kaibigan. Ayon nga sa kwento na inampun siya nitong detective nung siya ay naulila at itinuturing siya nitong parang kanyang tunay na kapamilya. Maya-maya ay ninais nga niyang tanongin ito tungkol sa kung may natatanggap ba silang mga report ukol sa paranormal activities o kaya naman ay may mga balita na may kaugnayan sa mga kaibang klase ng abilidad na tinataglay ng ibang tao. Sinagot naman siya nitong detective na buhat sa kanyang naging katanungan ay napapaisip siya kung ang kanyang asawa ay may supernatural na kapangyarihan dahil lagi nitong nagagawang mahanap ang kanyang mga itinatagong pera at kapwa silang dalawa ay natawa na lamang. Ipinatong nitong si Jaehyun-woo ang kanyang kamay sa balikat na bahagi ng kanyang kaibigan at sinabing umuwi na ito at magpahinga, kasabay ng pagngiti at kumaway papalayo. Ganoon nga rin ang ginawa nitong si Joyon habang iniisip na sa ngayon ay wala pang malaking pagbabago dahil hindi pa nagiging laman ng balita ang tungkol sa mga relika. Dahil dito ay mas magiging mataas ang posibilidad na magtatagumpay ang kanyang pinaplano. Pagdating at pagpasok nga niya sa isang eskinita ay napagtanto niya na ang pangunahing problema niya sa kasalukuyan ay ang kakulangan ng pera. Lalo na't sa pag-uumpisa, ang mga pinakamahuhusay na klase ng relika ay unang lilitaw sa Europa o sa Amerika. Kaya't kumunot ang kanyang noo at iniisip na kung papaano niya magagawang bayaran ang pamasahe sa eroplano. Maya-maya ay may tumawag nga sa kanyang pangalan at ito ay nagmula pala sa isang nakangising lalaki na nagtatanong kung bakit palakad-lakad lamang itong binata sa halip na magsikap sa pagtatrabaho. Lalo na't siya ang pinakabata sa kanila. Nabigla itong si Joyon at naalala kung sino ang mga taong ito at napangiti siya na puno ng mali siya buhat ng kanyang napagtanto na natagpuan na niya ang kanyang pinakapagkakakitaan di umano mga master. Ayon nga sa kwento na ang pangalan nitong lalaking nasa kanyang harapan ay Park Yung-tae. Ewan ko ba at tribyata ng author na tayo ang apelyido ng mga kupal sa kwento. Mayabang nga itong nagtanong kung bakit hindi siya nagbibigay galang gayon din yumuyoko sa mga nakatatanda. Batay nga sa alaala mayroon etong si Joyon ay kaniyang napagtanto na ang lalaking ito ay isa di umanong dating gangster na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang art broker kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Park Yung-jo. At silang dalawa ay namamahala ng isang art gallery. Tanda pa nga niya na noong high school ay napilitan siyang magtrabaho dito sa magkapatid bilang tagabuhat ng mga kahon dahil kinakailangan niya ng pera. Wala nga daw sana siyang balak magtagal pa sa trabahong iyon, ngunit hindi siya pinapayagang makaalis ng magkapatid kaya't napilitan siyang magtrabaho roon hanggang siya ay ganap ng 25 taong gulang.
Tandang-tanda pa nga niya na wala silang respeto pagdating sa kanya at tinatrato siyang para bang aso. Lumapit pa nga at sumigaw ang isang blanding lalaki at galit na tinanong etong si Joyon kung bakit hindi ito tumutugon sa kanyang nakatatanda. Ngunit hindi na nga nito natapos pa ang kanyang sasabihin dahil bigla na lamang tumama ang isang kamao sa kanyang pangit na pagmumukha na gawa pala nitong ating pangunahing tauhan. Nabigla ang lahat ng mga nakasaksi sa naging marahas na aksyon nitong binata habang isinasaad na sabihin ng mga ito sa kanilang boss na tapos na siya sa kanilang pang-aalipin. Hindi naman makapaniwala etong si Park Yung kung saan kumukuha ng lakas ng loob etong si Joyon na kasalukuyan pang isinasaad na dapat nilang bayaran ang kanyang mga late na pasahod at pahirap nilang kautusan sa kanya. Nabigla ang mga lalaki mula sa kanilang mga narinig at hindi na nga napigilang tumawa nitong leader ng grupo at sinabing mukhang wala talagang ideya etong binata sa kung saan siya dapat lumugar. Kasunod nito ay mabilis niyang inatake etong si Joyon nang walang anumang pasabi, ngunit nabigla din etong si Park Yung sapagkat dihamak na mas naging mabilis ang reaksyon at pag-counter nitong binata kontra sa kanya. Galit na galit nga ito, subalit hindi pa nakontento etong ating pangunahing tauhan sapagkat muli siyang umatake gamit naman ang kanyang matalim na tuhod na mas lalong ininda nitong leader ng mga kupal. Nang makita nitong mga alipores na duguan na ang kanilang bossing ay napasigaw nga ang mga ito at sabay-sabay na nagsagawa ng pag-atake. Ngunit katulad ng kanilang leader ay agad din lamang pinatumba nitong binata ang mga nasabing lalaki. Mas lalo pa nga niyang pinainit ang tambutso ng mga ito sa pamamagitan ng pangahamak sa kanilang mga abilidad na tinataglay pagdating sa pakikipaglaban. Gayon din naisip nga nitong binata na ito na marahil ang resulta ng kanyang 15 taong karanasan sa pakikipaglaban sa hinaharap. Literal na napuno na nga ng galit etong si Park Yung mula sa mga mapanghamak na pahayag at kilos na isinasagawa nitong si Joyon laban sa kanila. Naglabas na nga ito ng isang kutsilyo at napagpasyang tapusin na lamang ang buhay nitong ating pangunahing tauhan. Natakot naman etong blanding lalaki at sinabing mag-iingat etong kanyang boss sa paggamit ng kutsilyo at ipinaalalang may buyer na sila nito na sinagot naman nitong wala siyang pakialam pa. Naging seryoso nga ang pagmumuka nitong ating pangunahing tauhan nung kanyang mapuna na ang hawak-hawak nitong mayabang na lalaki ay isang relika at naguguluhan din kung paano ito napasakamay ng nasabing individual. Ngunit napagtanto niya na hindi na ito isang nakapagtatakang pangyayari sapagkat ang ilang mga relika ay mas piniling itago ang kanilang pagkakakinlanlan sa lipunan ng mga tao kasabay ng bagyang pagngiti at naiisip ang isang kakaibang aksyong dapat niyang isagawa at iyon ay ang nakawin ang nasabing relika. Makikita nating sumugod na etong si Park Yung patungo sa kanya na walang ibang nais kundi siya ay paslangin. Ngunit madali lamang nakaiwas itong binata na mabilis na pinihit ang braso nitong lalaki at itinapat ang hawak-hawak nitong kutsilyo sa kanyang mismong lalamunan. Susugod nga sana etong mga miyembro ng grupo upang tulungan ang kanilang leader, ngunit tuluyan na ding inagaw nitong si Joyon ang relikang kutsilyo at sinabing siya na lamang ang bahalang mag-ingat nito. Sinuri niyang maigi etong sandata upang malaman kung papaano ito gamitin ng tama. Ilang saglit pa ay isang asul na ulap ang bumalot sa kaniyang katawan at nagsimulang kuminang ang kanyang mga mata. Do'y naunawaan na nitong binata na pinahihintulutan siya ng relikang ito na makita ang loob ng isang tao. Habang ating masisilayan etong mga kalaban niya na tila ba mga hubad na kalansay na may mga lamang loob at kalamnan. Sa sandaling aatake na nga sila ay kasabay namang nagsimulang maglaho ang katawan nitong si Joyon. Nagkatinginan etong dalawa nung mapagtantong nawala ang kanilang kalaban sa kanilang mga paningin hanggang sa bigla itong sumugod at hiniwa ang kanilang mga balikat. Sa kanyang nagawa ay napagtanto ng ating pangunahing tauhan na may tinatagong dagdag na kapangyarihan etong relika. Nagsimula namang makadaman ng takot etong mga nasabing lalaki habang sinasambit na huwag mabahala ang mga ito dahil mababaw na hiwa lamang ang kanyang ginawa laban sa kanila. Kasabay ng pagbibigay ng babala na ang susunod niyang gagawin ang tiyak na tatapos sa kanilang buhay at kung ayaw nilang umabot pa sa puntong iyon ay mas makabubuting ibigay na ng mga ito ang lahat ng perang mayroon sila. Takot na takot nga etong mga lalaki na mas minabuting pumayag na lamang sa nais niyang mangyari. Lumipat namang muli ang eksena sa gitna ng isang lungsod kung saan ay masisilayan natin etong isang babae na galit habang nakikipag-usap. Ito nga ay ang nakatatandang kapatid na babae nitong si Park Yung at hindi nga ito makapaniwala nung kanyang mabalitaang binugbog nitong si Joyon ng mag-isa ang lahat ng kanyang mga tauhan at kinuha pa ang lahat ng perang mayroon sila. Tinawag nga niya itong walang kwentang palusot at pinagdududahan ang kanyang kapatid na lalaki. Halos mabingi ang tenga nitong lalaki sa kasisigaw ng kanyang ate habang sinasabing hindi niya alam kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag pa nga niya na kahapon lamang ay wala pa itong alam pagdating sa pakikipaglaban. Ngunit sa ngayon
ay tila ba ibang tao na ito at nagtataglay ng nakakatakot na titig ang kanyang mga mata. Napahawak na nga lamang sa ulo etong babae at tinanong kung magkano ang nakuha sa kanila nitong ating pangunahing tauhan. Inilahad muli nitong si Park Yung na maliban sa dalimos ang kanyang lahat ng pera sa pitaka ay kinuha din nito di umano ang sampol ng produktong gagamitin sana nila sa transaksyong isasagawa na mas lalo namang nagpainit sa ulo nitong kanyang ate. Doy muli nga nitong naalala noong kinuha nitong si Joyon ang lahat ng kanilang pera at tiniyak na wala na silang iba pang tinatago. Nagdududa naman etong binata sa kanilang mga binibitawang salita at muling nagbanta na oras na may nakita siya mula pa sa mga ito ay hindi siya mag-aatubiling paslangin sila ng sabay-sabay. Muli nga siyang naghalugog at nang makita ang gintong estatwa ng Buddha ay napagpasyahan ng ating bidang kawatan na mukhang mamahalin ito. Nakiusap etong lalaki na huwag kunin ang nasabing estatwa, ngunit ang kanyang reaksyon ang mas lalo nagpaintriga sa isipan nitong si Joyon at nagpasyang kumpiskain ito at naiisip na malamang ay malaki ang halagang kanyang makukuha. Literal na nanlumo etong mga kupal habang patuloy na nagmamakaawa dito sa binata na nagsimula ng maglakad papalayo sa nasabing eskinita. Matapos noon ay makikita naman nating nawikan ng kanyang ating si Manang Jo na bawiin di umano ang nasabing Buddha na talagang ikinabiglang marinig ditong kanyang kapatid. Kung kaya't muli sa galit na boses ay binigyang diin ng kanyang ate na bawiin ang rebulto sa kahit anumang paraan mula sa kawatang binata, mga master. Ipinakita sa atin ang isang gusali kung saan ipinaliliwanag ng isang individual na napakababa di umano ang presyo, mayroon etong estatwa ng Buddha at mas mabuting ilagay na lamang nitong binata sa estante ng kanyang bahay. Habang nakatayo sa loob ng pawn shop ay naguguluhang natanong nitong binata kung sadyang nakatitiyak siya sa bagay na iyon na agarang kinumpirma nitong tagasuri at ipinaliwanag na sa unang tingin pa lamang ay alam na niyang walang bibili dito. Napaisip etong kawatang binata at sadyang nagtataka dahil nag-react nga daw etong kanyang makinunan na para bang milyon ang halaga ng nasabing estatwa. Habang naglalakad nga siya sa kalsada ay muling tumingin sa Buddha na nasa kanyang kamay etong si Joyon at iniisip na marahil ay mali lamang ang kanyang naging pagsusuri dahil wala itong katangiang arkeolohikal. Matapos nito ay bigla na lamang may kakaibang lilang enerhiya na lumabas mula sa Buddha. Pagkaraan noon ay muli namang lumitaw ang isang mensahe na nagmula sa misteryosong system. Paliwanag nga dito na gamit ang kanyang skill na spy ay na-detect nito na may kahinahinalang bagay na natuklasan sa loob ng estatwa. Sinubukan nga niyang iswipe ang abiso at napagtantong may laman ang loob nitong estatwang Buddha. Inalog niya ang naturang bagay at agad na narinig ang isang kakaibang tunog na nalikha. Napaisip nga siya na hindi ganoon ang magiging reaksyon nitong sina Park Yung kung wala namang halaga etong Buddha. Muli niyang inilabas ang kanyang ninakaw na punyal at kasabay na napagpasyang alamin kung ano talaga ang nasa loob nito. Mabilis niya itong hiniwa at ang kanyang ginawang aksyon ay napukaw ang atensyon ng isang individual na malapit sa kanyang kinaroroonan. Agad na may isang bote ng likido ang nahulog sa sahig at noong kanyang pinulot ito ay kanyang napagtanto na isa itong liquefied na droga na ginagamit at ipinapatak sa sigarilyo bago hipan. Mabilis niya itong itinago kasabay na tumingin-tingin sa kanyang paligid at iniisip na napakamahal ng drogang ito. Kaniya ditong naunawaan na malamang ay nabubuhay etong magkapatid sa pamamagitan ng pagbibenta ng mga iligal na droga. Habang naglalakad at pinagmamasdan niyang mabuti ang bote at nakatitiyak na ang lahat ng exhibit nitong magkapatid ay puno ng mga droga. Agarang ninais niyang mapigilan ang mga ito sa kanilang masamang gawain. Kung kaya't agad siyang tumawag sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Jaehyun Woo na isang alagad ng batas. Habang itinatanong kung tinatayang aabot pa rin ng 100,000,000 won ang posibleng maging pabuya, oras na matagumpay na makapag-report na may kaugnayan sa mga iligal na droga. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin etong babaeng kapatid ni Park Yung na magalang na nagpapaliwanag sa kanilang bossing na hindi pa handa ang kanilang mga epektos at kinakailangan muna nilang maglaylo dahil nakatanggap sila ng tip na under observation sila sa mga mata ng operatiba. Ngunit isang sigaw lamang mula sa telepono ang nagpapikit sa kanya, tanda ng galit mula sa kanilang bossing at kasabay na tuluyan ng tinapos ang kanilang pag-uusap. Doy naglabas nga siya ng galit mula sa pagiging palautos nitong aniya ay walang hiyang matanda na sobrang gahaman sa pera at walang paki sa kanilang kaligtasan. Hanggang sa maya-maya ay pumasok sa silid etong kanyang nakababatang kapatid na kasalukuyang nakaposas na agad niyang kinuwestiyon kung nasaan na etong estatwa ng Buddha. Ngunit sa isang mahinang boses ay nawikan nitong si Park Yung na nadiskubre na ang kanilang lihim na negosyo na sadyang nagpalaki sa mga mata nitong babae. Dito ay sumingit na nga sa eksena etong si Jaehyun Woo at ipinakita ang kanyang ID. Ipinaliwanag nga niya na nakatanggap sila ng ulat tungkol sa nagaganap na iligal na bentahan ng droga
sa ilalim ng kanilang negosyo. Hindi naman natinag itong babae na agad nagmaang-maangan at sinabing sila ay mga mamamayang sumusunod lamang sa batas at nagnenegosyo ng sining. Subalit inilabas naman at hinawakan nitong detective ang bag na may bote na malamang ay mula kay Joyon at pasimpleng ngumiti. Sinabi nitong may matibay silang pinanghahawakang ebidensya at sadyang nakakatawa di umano na patuloy pa ring sinusubukang magpaliwanag ng mga kriminal kapag sila ay nahuli sa akto. Gayun din, malamang ay marami pa nga raw silang mga itinatagong droga sa kanilang mga pagmamay-aring warehouse. Napakagatlabi na lamang etong babae at iniisip na malamang ay alam na ng mga pulis ang mga lokasyon ng pagmamay-ari nilang bodega. Ngunit ayos lamang daw iyon dahil may access code ang bawat isa sa mga ito na kanyang inilagay bilang dagdag seguridad. Kunwari ay nagalit etong ate ni Park Yung at sinabing huwag silang pagbibintangan hanggat walang matibay na ebidensya. Gayun din sinabing kahit na sila ay mga alagad ng batas ay wala silang karapatang manghimasok sa negosyo ng iba. Subalit isang boses mula sa radyong nasa kamay ni Jaehyun Woo ang nagsabing kumpirmadong may mga natagpo ang ilegal na droga sa lahat ng 600 exhibit sa pagmamay-ari nilang art gallery. Agaran ditong pinusasan etong hindi makapaniwalang babae at galit na nagtanong kung paano nila nabuksan ang mga storage room kung magkakaiba ang bawat password ng mga ito. Napangiti nga sa kanya etong detective at sinabing may sarili silang paraan at may nakikipagtulungan sa kanila mula sa loob. Ang tinutukoy nga niya ay walang iba kundi etong ating magnanakaw na pangunahing tauhan na kasamang pumasok sa loob ng mga storage room nitong mga operatiba. Tinanong nga siya nitong lalaking nasa likod niya kung paano niya nabuksan ang lahat ng pintong naroroon. Napangiti nga lamang etong si Joyon at sinabing huwag silang mag-alala dahil matalas ang kanyang memorya. Batay nga rin sa kwento ay iyon lamang ang kanyang talento na ating masasabing espesyal na tinataglay. At ang nag-iisang talentong iyon ay ang pinakarason kung bakit siya gustong gamitin nitong magkapatid sa kanilang negosyo. Sa nakaraan nga raw ay labis siyang pinahirapan ng mga ito. Noon ay wala siyang ideya sa iligal nilang magawain at dahil iba-iba ang mga password ng bawat storage room ay napilitan siyang sauluhin ang lahat ng mga ito at sadyang hindi makapaniwala na darating ang panahon na magiging kapaki-pakinabang ang bagay na iyon habang pasimpleng isinasaad sa kanyang sarili na umaayon ang lahat sa kanyang nais na mangyari. Napangiti si Joyon habang pinapanood ang mga pulis na abala sa paghahanap ng mga iligal na droga. Aniya, dahil dito ay makatatanggap siya ng pabuya mula sa kapulisan upang magamit sa kanyang mga isasagawa at makapag-uumpisa na sa kanyang paghahanap ng mga hinahangad niyang relika. Kasalukuyang hawak ng isang opisyal ang isang boteng naglalaman ng droga habang sinasabi naman ng kasama nito na masyadong naging kampante ang mga dealer. Ngumiti ang opisyal at sinabing tama ang ginawa ng estudyanteng kagaya nitong si Joyon na ikinatuwa niyang marinig. Kasabay noon ay nawikan nitong binata na kung maaari siyang humingi ng isang pabor. Muli namang inilipat ang eksena kung saan ay tuluyan ng dinakip etong magkapatid habang kinakausap naman nitong si Joyon etong binata mula sa telepono. At nung marinig nito ang kanyang kahilingan ay agad ngang sandaling pinahinto nitong detective etong nanggagaliiting babae sapagkat hinahangad nga raw nitong kanilang informant na makausap siya ng sandali. Dooy agad ngang sinabi nitong binata na ito ang rason kung bakit dapat ay mas naging maayos ang pagtrato nila sa kanya gayon din sa pagbibigay ng pasahod sa tamang oras. Agaran namang nakilala nitong babae ang kanyang boses at napagtantong ito'y walang iba kundi si Joyon. Kaya't sa pasigaw na boses ay kaniya siyang tinanong kung kagagawa niya ang lahat ng mga ito. Hindi naman siya direktang tinugon nitong tusong binata at sinabing dapat ay mas madalas nilang palitan ang mga password sa bodega kada 6 na buwan. At hinangad na lasapin nitong magkapatid ang mahaba-habang bakasyon sa loob ng selda na talagang mas lalong nagpagalit dito sa babae at nagbanta pa ngang kanyang papaslangin etong si Joyon. Lumipas pa nga ang ilang oras at ating makikita etong binata na marang ine-enjoy ang kanyang naging tagumpay. Hanggang sa narinig niyang tumunog ang kanyang telepono at do'y nabasa ang mensaheng nagmula sa kaibigan niyang si Jaehyun Woo na nagbigay ng papuri sa kanya mula sa pagtulong at nagsabing malapit na niyang matanggap ang gantimpala. Napangiti nga siya at inisip na palaging inaalagaan siya ng kaibigan. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa at nagpasya na kapag nakuha niya ang pabuya ay kaniya itong magiging panimulang kapital at makakapaghanap na siya ng mga relika sa loob ng mga tinatawag na libingan. Isinumpa nga niya na siya ang unang makakahanap ng mga nasabing relika bago pa man tuluyang mapasakamay nitong si Chairman Kwon-tae. Hanggang sa bigla na lamang nanlaki ang mga mata nitong si Joyon habang nakatayo siya sa isang burol at nakatanaw sa paligid. Sapagkat isang napakalaking bundok ng buhangin ang tumabon sa mga gusaling tirahan. Naguluhan nga siya at natanong ang sarili kung nasaan na napunta sa kasalukuyan ang kanyang bahay di umano mga master.